At nandito na naman tayo at nagbabalik mga kababayan. At dito sa video na ito, pag-uusapan natin mga umattend sa rally, ikinulong dahil maka Duterte. Abay, desperado na talaga itong mga putakte. At eto pa mga kababayan, rally ng mga Pulangaw, Duterte ang isinisigaw. Aba, at syempre mga kababayan, meron dito yung pulis, no? Kawawa ang mga pulis natin. Pag-uusapan natin yan. Pero bago tayo magsimula, abay, dito muna tayo. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre pa, my name is Master Judea. Maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre, huwag kakalimutan mag-like, share, at mag-subscribe doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe dahil maghahatid po tayo ng mga balita dito sa mga campaign rally na ito hanggang sa dumating ang eleksyon. Kaya mag-subscribe na po tayo. At syempre, mga kababayan, Lunes na Lunes ngayon. Happy Monday po sa inyong lahat. Alam nyo na ba ang balita? Na ang mga pulis natin ay kinakawawa. Ano ba talaga trabaho ng pulis? Umattend sa rally, magbantay sa rally, o maging crowd sa rally? Dahil dito mga kababayan, meron tayong nakita dito. Ito po ay Philippine National Police, Regional Office Number 11, Davao City Police Office. Okay? Aba mga kababayan, dito ginawa po nilang audience yung mga kapulisan, yung mga detailed police. Ito po ay post ito ni Attorney Torion. Basahin po natin ang caption. Okay? Ang sabi niya dito, kawawa naman ang mga kapatid natin na mga pulis. Ginawa ng rallyista ni BBM para lang may mag-attend sa kanilang rally. Basahin nyo paragraph 4. All detailed PLP personnel must wear civilian attire with touch of red without firearms. Anong ibig sabihin nito? Kundi ginawa ng rallyista ang mga pulis. Anong gawain nila kung may gulo? Manuntok? So ito na nga tayo mga kababayan. Kasi nga desperado na ito. Although sinasabi nila na malakas sila, pero kabaliktaran po mga kababayan ang tunay na kalagayan ng kanilang alyansa. Wala na pong natutuwa sa kanila sa mga unang video na nga natin, talaga namang pinuputakte sila ng tawa. Pero dito, eto nakakalungkot mga kababayan, parang ginagago nila mga pulis. Biruin mo, pulis yan. Nag-aral yan, nag-training yan, tapos pasasamahin mo lang sa audience. 'Di ba? Oo. Papaano nga naman kung magkagulo, anong gagawin niyan? Magdudura, mangiihi. Kasi ang sabi nga ni Atty. Torion, paragraph 4, basahin po natin ito, mga kababayan. Ayan, Okay. Paragraph 4. Ito. Nakikita nyo ho ba yan? Nawala. Ayan. Palakihin natin. Ayan. Ito sa pinakababa, number 4. Nakikita nyo naman ata, di ba? Ayan, number 4. Sabi dito, mga kababayan, all the detailed PNP personnel must wear civilian attire with touch of red without firearms and must assemble at DCPO parade ground for accounting by duty SDODO on February 15, 2025 tomorrow at 8 a.m. prior to dispatch. So, eto mga kababayan, mga detailed personnel ay pinagsusuot po sila ng civilian na may touch of red. Wow. Parang Valentine's Day Valentine? Tapos na yung Valentine's kasi 15 na po yan. So, pinaglululoko na po kayo ng gobyernong ito. Biruin mo, nag-aral kayo ng 4 na taon, nag-training kayo, nagkaroon kayo ng tsapa, tapos pasasamahin lang kayo sa mga rallyista. Ano yan? Hindi po maganda yan. Oo, kayo naman ang mga pulis.
sunod-sunuran kayo diyan sa ano, ginagawa na kayong mga ongak. Ginagawa na kayong mga anga-anga nito ni Marcos Jr. Wala lang sa inyo. Yan ang problema sa atin, mga sir, mga ma'am. Oo. Okay? Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin, ha? Sa umpisa lang po, yan, ha? Kasi ito ay kasama pa rin ito sa rally. Ito ay nangyari dyan po sa Carmen, sa Davao. When, una, yung mga pulis, pinagsuot nila ng civilian with a touch of red para Marcos na Marcos ang datingan. Oh. Ito ay galawang desperado mga kababayan para lang magkaroon ng maraming tao na nakita natin kanina na marami na naman silang hinakot, pas-pas na naman. Oh, pati yung mga kapulisan, mga kababayan, ay pinagsusuot nilang sibilyan. Naaalala nyo yung kick-off rally diyan sa ni Marcos Jr.? Di ba ganito rin ang ginawa nila? Oh, lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, magpunta kayo. Oo. Doon sa Luneta Grandstand, di ba? Dahil may papremyo. Oh. Kasi di ba? Yung mga pinsan ko nga doon pumunta sila doon kasi absent daw sila eh. Oh, absent sila pag hindi sila pumunta doon. And at the same time, pag pumunta naman sila, contrary, pag pumunta naman sila, double pay sila. Anong gusto mo mangyari? I-absent ka o i-double pay ka? Siyempre, double pay. Kaya nagpuntahan sila, kaya dumami yung tao. So, inuulit na naman nila mga kababayan. Eto mga Marcos talaga, mga mandaraya. Mga mandaraya, niloloko nila lagi ang mga tao. So, yan, maliwanag na maliwanag. Oo. Ayan, galing sa pulis yan eh. Tapos ngayon, hindi pa sila nagkasya dyan, mga kababayan. Ang nangyari pa, ikinulong nila yung mga tao. Nagsimula alas 11 yung assembly, alas 11, yung iba dyan alas 11 hindi pa kumakain. Katulad ko, ako kumakain ako alas 2, alas 3 ng hapon. Yung iba na pumunta dyan, siguro, sa rally na yan dyan sa Carmen sa Davao, hindi pa kumakain. Tapos ayaw niyong palabasin, pinadlock daw mga kababayan, yung mga entrance at exit diyan sa rally na yan. Ano yan? Yan ang tunay na human trafficking illegal detention po yan pag ginawa nyo yan. So eto, panoorin natin mga kababayan, nasa na ba yun? Baka sabihin nyo, nagloloko-loko lang tayo dito. Nasaan na? Hindi ko makita. Pakita nyo. Nasaan yun? Wala. Ito. Anak ng tokwa, hindi maganda tong gawain nyo na to, Oo. Illegal detention yan. Baka mamaya may mahimatay dyan sa gutom kasi hindi nyo pinalalabas. Walang pagkain, walang tubig. Yung bibili daw ng tubig, ayaw palabasin. Bakit? Anong kinatatakot nyo kung lalabas yung mga tao? Konti yung tao? Ang sabi ni Marcos kanina doon sa rally, ang iniisip lang daw ng mga ng mga Duterte candidates ay kanilang mga sarili. Pero ito, kitang-kita kung sino ang makasarili. Dahil gusto nilang marami yung tao, yung mga nakapasok na ayaw nilang palabasin. At palalalabasin nila yan pag natapos na yung rally. Pag nagsalita na si Bongbong Marcos at saka yung mga kandidato nila. Anong kalokohan to? Punta ginawa nyo na yan noong 2022, gagawin nyo na naman ngayon. Kumita na yan. Yan ang galawang desperado, mga kababayan. Para kunyari, maraming tao. Pero hinakot nyo naman ang hinakot yung mga tao dyan pala. Wala pang pagkain, walang tubig. Utanginan nyo. Hinakot nyo na nga, kinulong nyo pa. Hindi, ginutom nyo pa. Walang hiya talaga, oo. Panoorin natin. Sa mga nakakaintindi ng Bisaya, translate nyo.
Pero mamaya babasahin natin kasi may translation dyan. Ang naman ni gipang preso naman ng mga tao diri oy. Oh, di na pagawson, gipang uhaw na, gipang gutom na. Di nila pagawson ang tao. Mugawas na kay magpalit og tubig ug pagkaon di pagawson. Kay tungod na gid daw, maabotay pa si BBM kabuang ba. Sa taon nila dai, dai do tayo na para lang sa correct. Isa kita ka Duterte. Correct. Salamat lang sila kay nasi Aldo. Pag walay Aldo, wala yung tao. Correct. Ayot. Correct. Hindi magayon yung gakuan, gawin mo pagkaon direct. Ay! Bagay sa amin sakit na kaya mong tiil. PWD man. Hindi naman PWD man. Magbubo ko para mo doon ka, sir. Nagdugo na akong tiil. Pagawusan namin. Awabi. Shit. Okay, pang reels. Hi guys. Balik ako. Ako rin makagawa sa amin. Uy, pagawasan niya. Maybe maluoy. Gutom na gud kayo. How ka jud? Ilang mga kuan guys, di na pagawasan guys. Hi, 1,000 viewers guys, 1,000 viewers na ta guys. Ayun, mga kababayan. So, hindi ko naintindihan siya sabi ni Ateng. No. Pero, naintindihan ko doon, ayaw daw silang palabasin. At kung hindi daw dahil kay Adong, walang tao doon. Ano doon? Ano yung si Adong? Wait lang. Basahin natin. Parang may translation dito eh. Nasaan yung translation? Ayun. Okay, ito. Basahin po natin yung translation Okay. Ito. O yan, dami pala nito. Basahin natin. Sabi dito, kinulong hanggat di dumadating si Bongbong. Ay, tangin lang yan. Sa atin na mga limited edition ang Bisaya. Translated caption, translated by ChatGPT. So, hindi pa pwedeng lumabas kasi hindi pa daw dumarating si BBM kaya nilak ang gate. Kinanginang yan. Bakit kayo maglalak ng gate? Utay na talaga Bongbong Marcos na to. Always the first time in the history Ito lang ang nagpa-rally na nag-lock ng gate. Yung iba sana ay lalabas para bumili ng tubig dahil uhaw at gutom na. Nag-umpisa ang pagtitipon 11:30 AM pero umabot na sa 4:50 PM. Walang libreng tubig o pagkain. Kawawa naman ang mga matatanda na ipit talaga. Pero sige kita-kits na lang sa dulo ng mga ballpen. Hindi pa nga kayo nananalo pero nagmamando na sa mga tao. Wow, bye. BBM, wala kang awa sa mga tao. Wala kang konsensya. Mayaman ka na pero ang dami ng tao. Bakit hindi mo man lang ma-afford kahit pangtanghalian o tubig? May mga naipit, may mga nasugatan at dumugo pa. OMG. Ano mga... Diba? Ganyang klase ba ng mga politiko o mga kandidato ang iboboto ninyo? Yung papupuntahin kayo dyan, hahakutin kayo ni merienda, wala man lang maibigay sa inyo. Buti sana kung kusa nyo yan. Kung kusa kayo nagpunta niyan, wala kayong dapat sisihin, kundi sarili nyo. Diba? Pero kung hinakot kayo, tapos kinulong pa kayo, ginutom pa kayo, hindi maganda po yan. Imbis na matuwa ang tao sa inyo, lalo nyo pang ginulo, lalo nyo pang ginalit. Paano na tayo dyan, Bongbong? Mukhang sablay-sablay na ang mga moves nyo. Mukhang galit na sa inyo ang mga tao. Anak ng toko, saan ka magpunta? Saan ka nakakita? Nag-rally tapos nilak yung gate?
Tsaka, hindi talaga sa inyo yan. Pumunta lang yung mga tao na yan dahil may artista, may entertainment. Oo. Kaya nga eh. Kaya nga nyo nilock, di ba? Ano yung purpose ng pag-lock nyo? Para hindi lumabas yung mga tao. Dahil alam nyo na pagkatapos ng mga nagpe-perform ng mga artista dyan, uuwi na yan. At hindi na niyang pakikinggan yung bangag. Oo. Di ba? Oh, ito patunay, mga kababayan. Ito ang patunay na ayaw talaga sa kanila. Pinipilit nilang dumami yung tao, nagakot sila, ayaw palabasin para magmukha silang magaling, pag mukhang marami silang kakampi. Pero ang totoo dyan, nagpupunta yung mga tao dyan dahil sa artista, dahil mga hakot dyan. Kung ano kagaguhan pinagagawa nito, imbestigahan nyo po yan, bawal po yan. Nagrarally, tapos ikukulong, mag-iimbita ng tao, magpapapunta ng tao, tapos ayun yung palabasin. Illegal detention po yan. Oo. Kawawa naman yung ating mga kababayan. Baka sinasabi nyo kasi nungalingan yung sinasabi ko na hindi talaga sila gusto ng taong bayan. Ito ang patunay, mga kababayan. Na binabalikan na sila ng kanilang kagaguhan. Hindi talaga sila gusto ng tao. Gusto lang nila, magmukhang maraming tao, para lokohin na naman yung mga Pilipino. Pero ang totoo, ito po ang totoong nangyayari dyan. Maraming tao, rally ng mga pulawan yan, ng mga bangag yan, pero ang sinisigaw Duterte dyan. Eto yan. Ang tawa lang guys, bagay ang ginasinggit ko sa mga tao, Duterte lagi daw. Niagi ang itong bus, sa puno kayong bus, gisinggit Duterte. Diba? Duterte lagi daw. Di ba? Yung singgit, sigaw pala yun. Singgit, sigaw. Yung mga bus daw, na hinahakot papunta doon sa rally, ang isinisigaw Duterte. Ito yung sabi ng lalaki, Digid labog ang mga tao, Duterte kayo singgit yun. Duterte ang singgit. Naguli na mga tao. Naguli na ang mga tao. Naguli na. Gabi na po ito, yung pinakita ko sa kanyo kaninang video, umaga pa. Yung hindi sila pinalalabas. So, ito gabi na, buisit na buisit yung mga tao. Tapos ang sigaw, Duterte. Kasi kinulong nila Kasi maka Duterte. Yan ang problema. Mga manloloko, itong mga Marcos talaga. So, ito, mga kababayan, tingnan natin kung masaya ba talaga sila. Kasi, kapag ikaw pumunta sa isang rally at talagang gustong-gusto mo yung mga nagsasalita, gustong-gusto mo yung mga nangyayari, buhay na buhay ka, alive na alive ka dyan. Pero ito puta, may Android ka na. Kung sino-sino pang artista ang kinarga. Kung sino-sino pang artista ang hinila. Pero yung mga tao, mukhang nagpuprotesta. Mukhang naghihintay lang ng ayuda. Di ba? Kasi kung ikaw masaya ka magtatatalon ka talaga. Katulad ng mga ginagawa ng PDP laban kung saka kay Pastor Apollo si Kibuloy, yung tao talaga doon, alive na alive. Halatang hindi mo pinapunta. Ibig sabihin, kusang pumunta dahil masayang-masaya sila. Pero dito, anak ng tokwa, para kayong mga nagluluksa tingnan mo yung mga tao. Wala ka na, Andrew. Aussie, 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 hey, hey, hey. Aussie, 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 hey, hey, hey. Sige, mag-OC-OC ka dyan, tanga ka rin. Nandun ka kay BP Sara, tapos lumipat ka sa bangsang Agba.
Oh, tingnan mo ngayon, pabagsak ang karir mo. Oh, walang natutuwa sa iyo, Andrew. Oh, tingnan yung crowd, ha? Oh, parang nag-aayuno. Yan ang problema sa mga nagpupumilit. Oo. Huwag nyo nang ipilit kasi. Oo. Kahit maraming tao, pero ramdam mo na itong mga tao, kanila lang pinaglololoko. Oo. Alam mo, bas-bas na naman yung hinahakot nila, ha? Oo. Nakita naman natin, yung lalaki, sabi kanina, rally ng mga tanso, pero ang sinisigaw Duterte. Oh. 'Di ba? Campaign rally. Pero ang campaign rally ni Bongit. Oo. Ng Alcancia. Pero ang sinisigaw Duterte. O tayo na, pinasok nyo. Davao yan eh. Davao yan eh. Di ba? Baluarte ng mga Duterte. Tapos, nakdanto ko no? This is so desperate, mga kababayan. Oo. Kunyari, no? Medyo niloloko pa rin nila yung sarili nila. Na kunyari, malakas sila. Oo. Gusto sa kanila ng tao. Yun ang gusto nilang i-portray Oo. Gusto sila ng mga tao. Maraming pumupunta. Okay na. Wala nang maniniwala sa inyo. Oo. Ang pambubudol, hindi po nauulit yan. Oo. Yung mga Pilipino, bahala kayo. Ha? Kung ganito, mga politiko at leader, ang gusto ninyo, sabi nga ni PRRD, di boto nyo. Oo. Pero kung ayaw nyo ng ganito, iboto nyo. PDP laban. Okay. Number 1, si Pastor Apollo Sikibuloy. Di ba? Kasi wala Pastor Apollo Sikibuloy, ang talagang pagtatapos sa problema ng Pilipinas. Although, senador, pero napakarami niyang plano. Napakarami niyang magagandang plano para sa Pilipinas na talaga namang hindi imposible dahil nagagawa ng ibang bansa na mas mayaman pa tayo. Oo. 'Di ba? Tingnan mo yung Vietnam, Indonesia, Thailand, Malaysia. Anak ng toko, sa atin lang nag-aaral dati yan eh. Pero milya-milya na ang layo sa atin. Pagdating sa infrastruktura, pagdating sa ekonomiya, pagdating sa technology, milya-milya na layo nila. Bakit? Kasi boto tayo ng mga boto ng mga ganitong kandidato. Yung mahilig magpabango, pero bulok naman ang mga pagkatao. 'Di ba? Kung gusto niyo kung gusto niyo maging maginhawang Pilipino, masayang Pilipino, ligtas na Pilipino, PDP laban tayo. Huwag dito sa mga pabangag-bangag na to. Dahil tignan mo, 3 taon na nga sila, wala pang nagagawa na nagbibigay ng malaking impact sa mga Pilipino. O kahit maliit man lang na impact, wala yung mga bilihin natin, di nga nila mapababa Tapos magdadagdag pa sila ng pabigat kasama nila. Lokohan na. 'Di ba? Hindi na po pwede yan. Kung ikaw ay nag-iisip na Pilipino, hindi ka na magpapagago. Oo, dito sa mga ito. Tingnan nyo, saan ka nakakita? Magpaparali ka, tapos ipapadlock mo ang gate, ayaw mo palabasin, nabibili ng pagkain, nagugutom, nauuhaw yung mga tao. Ano gusto mo doon? Patayin mo? Patayin mo sa uhaw, patayin mo sa gutom? May mga senior citizen, may mga matatanda, may bakla pa doon. Di ba? Ikukulong nyo. Di ba nakita nyo kanina? Ganyan po, kalupit ang Alcancia. Di ba? Para magmukhang marami, paghahakot, ayaw palabasin. Bakit? Syempre, ayaw nila talagang mapahiya. Kahit sabihin pa nilang ayaw nila mapahiya, kahiya-hiya na ang kanilang pinagagagawa. Di ba? Yan ang problema sa atin Nagpupumilit pa tayo Dapat isuko nyo na yan. Isuko nyo na ang estado. Doon sa marunong humawak. Doon sa marunong mamuno. Kung hindi nyo kaya, pwede namang kayo magpahinga. Ibigay nyo doon sa may kaya. Ibigay nyo kay BP Sara. Hindi nyo talaga kaya
Anak ng tokwa, wala kayong solusyon sa mga problema ng bansa. Oh, tapos itong presidente, imbes na sinusolve ang problema ng mga Pilipino, sama ng sama diyan sa Alcance Rally. Oh, di ba? Buti sana kung magaganda yung pinagsasabi. Oh, buti sana kung hindi gumagalaw ng kusa ang pisngi. Oh, wala eh. Yan ang problema sa atin, Bongbong. Oo, pinagdololo yung mga tao. Basta ito, wag natin kakalimutan. Buster Kibuloy, ang iboto sa balon. Number 53, ipanalo natin siya. Yeah! Di ba? Number 53, ipanalo natin siya, wag yung alkansya. PDP laban tayo, mga kababayan. Kung gusto mong kaginawaan, katahimikan, mura, PDP laban tayo. Naranasan na natin yan mula 2016 hanggang 2022. Natikman na natin ang putahin yan, ang PDP laban. Pakakawalan pa ba natin? Pupunta pa ba tayo sa alkansya na hindi natin alam kung ano laman? Baka sinasabi nila, ginto ang laman ng alyansa or alkansya. Yung pala tanso na naman. Ay nako. Huwag na kayo magpapabudol ha. Tandaan nyo. Ang dami na ng problema ng Pilipinas. Lugmok na tayo. Pag pinabayaan nyo pa ito, hindi na natin alam kung saan tayo pupulutin ito. Di ba? Yan ang problema, mga kababayan. Kaya, ito, mga kababayan, itong mga nakakaiyak eh. Nakakaiyak na yung bansa natin sa sobrang kaguluhan, kagutuman, pagmamahal ng bilihin. Kaya nga ito hindi na maramdaman kung ano talaga ang gusto niyang pakiramdam Oh my God! Buti nila pinatawa tayo ng bata eh. Bata na yan, Di ba? Oh my God! Pilipino ngayon, ganyan. Hindi malaman kung iiyak o tatawa na lang. Pangmong Marcos, bumaba ka na dyan. Sabihin mo sa sa mga nabudol mo, hindi ko na kaya. Tapos ito, I am sorry. Dapat sabihin mo yung ganun. Pusang gala talaga. Hindi mo naman talaga. Kitang-kita na hindi mo kaya. Tapos mambubudol ka na naman. Mambubudol ka pa. Anak ng tokwa, mga kababayan, ha? Umayos na tayo sa pagboto, ha? Iisa lang yan. Ayusin ninyo. Ilagay nyo sa tama. Alright, so yon po, mga kababayan, ha? Huwag natin tutularan, ha? Yung mga taong ganyan, ha? Doon sa mga kandidato, huwag kayong gagaya dyan. Magyayaya, tapos kukulong, ha? Hindi pa kakainin. Tapos pagsisinungalingan pa, bubudulin pa. Magkakanta-kanta, pero wala namang sumisigaw. Wala namang natutuwa. Wag na, sayang lang ang effort. Sayang lang ang pera. Alright? So anyway, mga kababayan, once again, my name is Master Judea saying thank you. God bless you all. To God be the glory. See you on our next video. Bye-bye. Happy Monday.